Dumaan ako sa isang pasilyo. Ouch! Nauntog yung pa ako sa bato. Nagtatanong kung bakit ito yung pinasok kong kurso. Kung bakit sa dinami-dami ng pipiliin ito yung natipuhan ko. Bakit hindi na lang manggagamot, guro o piloto? Bakit daw ako magpapakabayani kung panahon ay moderno? Galing na raw ako sa hirap. Bakit pinili ko pang maging duka at salat? Teka, sumusobra na yata. Pero totoo. Yan ang mga haka-haka sa paligid. Mga bulong-bulungan na dagdag lang daw ito sa balakid. Hindi raw ako uusad sapagkat mahina ako. Isang binibini na kung ilarawan, mahina ang kamao, mali. Gusto mong susubukan ko sa'yo? Eto, napadaan ako sa palayan. May isang magsasakang kayod kalabaw kung sa lupa makatangan. Sa putik ay walang pakialam. Kahit masugat ay sige lang. Kaya ito ako. Pinili kong sumugal sa isang bagay na alam kong kaya akong ipaglaban. Kaya akong isalba kung sa darating na kumutuman ng pagmamahal at sabutin ng kanin sa pagkainan. Oo, mahirap, nakakahiya para sa iba, pero bakit naman ako gagaya kung isa itong paraan upang umunlad ang ekonomiya? Kaya ito ang pakiusap ko. Suportahan at huwag ibagsak at iwanan sa kawalan sapagkat kung darating ang pagkakataong siya'y babagsak, ano sa tingin mo ang mararanasan natin lahat? Lahat ng larangan ay may hangganan. Ngunit ang agrikultura ang siyang kaisa-isang mananatili bilang isang tapat na larangan. Handang bumangon kahit ibagsak ng karamihan, handang manatili kahit hindi piliin ng mga kabataan, ngunit kapag pinabayaan, ano sa tingin mo ang kahihinatnan? Sana, itong pakatatandaan mo. Kahit anong kurso pa ang natapos mo, kung walang agrikultura, wala ka sa kinatatayuan mo. Oo, ang manggagamot kaya kang pagalingin sa matinding karamdaman. Ang agrikultura, kayang punuan ang kumakalamutyan at pakalmahin ang pilas ng sikmura mong naduduwal sa kahirapan. Oo, ang abogado tulad ng wika ng nakararami, tumutulong upang dumupensa sa korte. Ang agrikultura, kahit wala kang kaso, kaya kang depensahan sa usok ng kahirapan. At kaya kang alalayan araw-araw upang makaahon at makalaya sa tanikalan ng kagutuman. Maraming taong nakatali sa iba't ibang kurso. Sa totoo nga, ang nararating nila ay matayog na at malayo. Ngunit hindi nila naisip, inaalala ang buhay ay paano. Paano kung walang agrikultura na laging sumasaklolo? Nakakalungkot lang isipin. Katotohanan, kung sino pa ang naghihirap, sila pa ang duka at walang makain. Kung sino pa ang bumubungkal, sila pang walang makain ni kapirasong bungal na kanin. Dugo at pawis ang naging puhunan. Madalas kawalan ng malay ang dahilan bakit sila bumabagsak na kahandusay sa palayan. Walang tulong na inaasahan. Walang tulong na inihatid ng mapang-abusong sangkatauhan. Kapwa naman natin nakikita na ang larangang ito ay hindi binibigyang pansin. Madalas nga napipilitan ng mga kabataan upang ito'y pasukin. Mayroon namang masigasig at masikap itong pinaglalaban at madalas sila pa ang walang makain. Maraming sektor ng agrikultura, pero kaunti lang natatanggap ng suporta. Naririyan ang sektor ng pagsasakahan, pangunahing pinagkukunan ng pangkabuhayan, pagsagip sa mga sikmurang kumakalam. Mabubuhay ka kahit walang ulam. Maging ang sektor ng pangingisdaan na siyang ating pinagkikitaan, ngunit madalas inaabuso ng kapwa mamamayan. Panghahayupan na siyang nagsisilbi upang magkaroon tayo ng saplot na magara, makapal na kumot para sa manlamig na parte ng buhay nating magara, maging ang sektor ng pangugubat na siyang nagsisilbing panggulat upang makapagtayo ng malaking gusali dahil sa ugat ng malaking puno ng pagpapagal ng mga taong kasangkot at sa likod ng agrikultura. Isa lang naman ang nilalayo ng ito. Ang pumukaw sa bawat isip, sa bawat nakasilyadong puso, na binabalot ng mga bagay-bagay nitong panahong moderno. Hindi naman masamang sumunod sa uso, pero alalahanin mong hindi lahat ay nakakasunod dito. Kaya pakiusap, alalay lang tayo. Sumuporta, tumulong at handang umagapay, dahil sa huli bagwis niya pa rin ang sa atay kukukup at aalalay. Tunay na, siya ang kailangan, pero di mahal ng karamihan. Kaya tayo bilang mamamayan, umalalay at magtulungan. Hinga, daloy, pahinga, at magpatuloy.